kambal ng pagsusuot ng corona ang maraming responsibilidad. Tama, Kaloy, hindi lang basta pangalan mo ang bitbit mo pagharap sa entablado. Dala mo rin ang pride ng iyong pinagmulang lugar at narito muli ang ating beauty queen mula Quezon na hindi lang basta maalindog na katawan, simbolo rin ng kanyang lakas at walang hanggan niyang kakayanan. Sa larangan ng pagandahan, lahat pinaghahandaan at sa oras na may laban ang pambato ng mga Pilipino, ang mundo tila humihinto. Pero ang ipinagmamalaking mga kandidata, hindi biro ang sandata. Dahil sa haharaping kompetisyon, dala nila ang pangmalakasang misyon. Saan mang panig ng bansa, sila raw ang simbolo ng pag-asa. Dahil higit sa panlabas na ganda ang pagiging reyna at pagsusuot ng korona. Malaking bahagi raw ng maalindog na katawan ni Charmaine ang mga isla sa Pulilio. Lalo na ang mga kinakain nila roon. Hindi raw mapili si Charmaine, basta't alam niyang malinis at mabuti sa kanyang katawan, laban siya sa kainan. Bukod sa mga lamang dagat, isa raw sa pagkaing laging abot kamay ng marami roon ay ang batukarit, isang uri ng shell o kabibe na pahirapan bago matikman ang sarap. Kailangan pa raw sungkitin o supsupin ang laman nito mula sa kabibing tila paikot-ikot. Ito na po yung batukarit. And titikman na natin. Chewy siya nguyain and masarap siya. Yung lasa niya is parang normal shell and mas pinasarap siya gawa ng luto siya sa gata. Kapag busog na at may laman na ang tiyan, lalo raw ginaganahan ang maalindog na katawan ng Binibini Pulilio Pacific 2023 na si Charmaine. Kaya challenge accepted agad nang alokin siyang turuan ng pag-aabaka. Ang abaka ay isang uri ng hiblang kapag pinagsama-sama ay nakabubuo ng pambihirang tibay. Kasing tibay rin daw ng kanyang determinasyong magwagi sa anumang laban. Pag-aabaka ang isa sa pangunahing hanap buhay sa isla. Mahigit 4 na dekada nang nag-aabaka ang 63 anyos na si Nanay Betty sa Barangay Bukaw. Ay yung puno-puno abaka ay pinuputol. Pagkatapos pong putulin, ay susunod na puno ang gawain, ay yung pong dinuluknit. Pag nadala na po dito, gaganyanin na po lalanutin. Maghapon lang ang pong bibilad. Sa pag-aabaka, mano-mano ang bawat proseso. Masusi itong inaaral para makuha ang dekalidad na hibla. Itinuturing na pinakamatibay na natural fiber ang abaka ayon sa Philippine Fiber Industry and Development Authority o PhilFIDA. Dahil nagkakaedad na si Nanay Betty, para siyang isang beauty queen na nalalapit ng mag-farewell walk at ipapasa na ang corona sa susunod na reyna. Nanay Betty, first time ko po ito. Bago tayo pumutol ng abaka, ay dito daw tayo magsisimula. Oh! Dito na po ang putol natin. Hirap pala na ito, Nanay. Kaya natin ito, Nanay. Independent tayo. Tatanggalin natin ang may itim na balat ng abaka. Gamit ang paganto po ba, Nanay? Pull up. Oh, perfect! Pinatutuyo at binibilad ang mga hibla ng abaka sa loob ng isang araw. Kapag tuyo na, pwede na itong pagbigkis-bigkisin para mabuong pantali o iba't ibang produktong pandekorasyon. Para po sa akin, malakas ang mga kababaihan kapag po tayo ay sinusubok ng panahon. Gaya ko po, ako po ay isang anak ng magsasaka at para po makatulong ako sa aking pamilya ay humahanap ako ng mga alternative way na pwede kong itulong sa aming mga pang-araw-araw na gastusin, gaya po ng beauty pageants. Likas na resilience ang mga taga Pulilio, Quezon, kahit paulit-ulit kami sinusubok ng
kalamidad, ay patuloy kaming bumabangon at lumalaban. Ganyan ang mga babae, malakas. Kung usapang kabuhayan, katatagan at kalakasan, hindi maikakaila ang lakas at puwersa ng mga taga Pulilio Group of Islands! Ang maalindog na katawan, hindi lang pang-akit ng isang kandidata. Sagisag din ito ng lakas at walang hanggang kakayanan ng isang babae. Sa ibabaw man ng entablado o labanan sa tunay na buhay. At kapag tunay ang lakas ng katawan, karapat dapat itong magsuot ng korona.